ay tinawag mo nga upang ipahayag ang iyong kabutihan na kung paano ang banal na Espiritu sa kanilang buhay ay kanilang tinanggap. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon sapagkat muli tayong tinipon sa araw na ito. At sa bawat biyayang natatanggap natin, ibalik natin ang papurit parangal sa Ama sapagkat ang lahat ay sa Kanya nagmumula. Amen po ba? Ngayon po sa araw na ito, sino mang pag-atasan ng Ama sa harapang ito ay ating pong pakapakinggan sapagkat ang bawat tinatawag ay hindi kaukulang pagtawag ng tao kundi pinatayuan ng Panginoon upang ano nga ba ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kung papaano tayo sa dakong ito sa araw-araw ay nakikinabang at nag-aani tayo sa bawat hain ng Panginoon, huwag po nating ikahiya ang kabutihan ng Panginoon sapagkat dito po sa pamamagitan po nito na ibabalik po natin ang parangal sa Kanya. Kaya po sa araw na ito ay gusto ko pong tawagin ang unang-una ang isang member po ng CAPS na kung paano nga po ang mga kapatid nating CAPS dito sa dakong ito ay pinahintulutan ng Ama upang sige po, unahin po natin yung may kaarawan ayon po sa si kapatid na Melinda po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? At maligayang Pasko na rin po sa inyo sa darating na Pasko. At salamat po sa pagbati po sa akin ng mga kapatid ko pong choir at sa inyo pong mga kapatid ko dito sa Divine Mercy. Dapat po pag birthday, masaya po, di po ba, no? Happy birthday din po dun sa kasama ko nagbe-birthday. Alam ko po meron siya eh. Ikikiss ko po muna siya. Happy birthday. Natatandaan ko po kasi magkasabay po kami ng birthday. Hindi po magiging madali po ngayon sa akin ang medyo magpasaya ng konti. Kasi this is my first time na magse-celebrate po ako sa Divine Mercy ng kaarawan ko na wala ang aking Ama. Pero sabi nga po, dapat pag birthday, masaya. Divine Mercy, tulungan niyo po ako, maidaos ko po itong aking pasasalamat po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat bagong taon, bagong buhay, at bagong pakikibaka po ang aking haharapin sa mundo po, sa pakikisalamuha, at nagpapasalamat po ako sa lahat ng pagsubok, masaya man pong pangyayari sa buhay, at siyempre po ang latest po, yung pinakamasakit, pero still, sasabihin ko pa rin pong anak po ako ng Ama. Sapagkat nakikita niyo naman po, nakatayo pa rin po sa inyong harapan, at nagpapasalamat at nagpupuri sa Ama, at ibinibigay po rin ang aking buhay, kahit na po dumanas po ng napakasakit na pangyayari. Sapagkat first time po sa pamilya namin na magse-celebrate po ako ng birthday at magse-celebrate kami ng Pasko na hindi po nakatanaw ang aking Ama ngayon. Sapagkat last year lang po, pag po ako nagpapahayag sa harap na ito, mata-mata po siya, nakatingin siya sa likod. At alam ko po na proud siya tuwing ako ay nagsishare po dito sa harapan. At sabi nga po, kapag po pala minsan, naiisip mo po minsan na pag po dumanas ka namang pagsubok sa buhay, kala nyo po yun na yung katapusan. Sa amin po, bilang po mga tagasunod,
At bilang po bahagi ng Divine Mercy, meron din po kami mga pamangkin na alagad. Minsan po dumating po sa point na nagtanong. Dahil po siyempre po pagsubok po nagtanong po minsan sa aming kaisipan at sinabi na bakit. Sapagkat siyempre po tao lang po tayo at sinasabi nga po na nagkakasala pa rin at nagtatanong. Dumating po sa punto na nagtanong po ako at aaminin ko po sa Panginoon, talaga pong 2 araw na hindi ko po tiningnan ng aking ama, subalit nandun na po ako sa bahay dahil hindi ko po matanggap. Dahil po yung huling gabing paghihiwalay namin ng aking ama, napakasayang pangyayari po ng aking buhay. Sapagkat umuwi po ako ng galing Manila, galing ng trabaho, dahil sabi po ng kapatid ko na okay na siya. So, yung pong gabi na gusto kong alalahanin ang huling gabi ng aming pag-uusap, wala pong tatawagin ko na walang senyales na mawawala na siya. Masaya po kami nag-uusap at naghahanda para sa kaarawan ng aking ina. At bilang po tao, hindi po agad-agad matatanggap. Sabi nga po, kung wala ka sa Panginoon, bibigay ka. Bibigay ka po talaga sapagkat sinasabi nga po ng isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay merong isang ama. Sabi ko nga po siguro po kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanila. Nakikita nyo po pag mag-share po ako, lagi ko po sinasabi, wala naman po akong hinihiling na material na bagay sa aking kaarawan, kundi bigyan pa ng mahabang buhay ang aking mga magulang. Subalit, nagkaroon na po ng takda at 2 araw po na nakaburol siya, hindi ko po siya nilalapitan at hindi ko po siya tinitingnan. Sapagkat gusto kong maalala yung pangyayari nung gabing yon, na nag-uusap po kami ng masaya at nung nagpaalam po ako sa kanya para pumasok po uli ng Manila, sabi ko, tanda ko po yung sinabi niya, anak, kailan ang balik mo? Sabi ko, December 8. Kasi November 28 po siya nawala. Birthday po ng Inda yun. Sabi ko, December 8. Sabi ko, uwi po ako dahil birthday ng Inda. At sinabi niya po sa akin na, anak, kasi mahilig po ako magluto Huwag ka na magluto, sabi niya, at labas mo na lang kami ng Inda mo. Oo, lagi naman sabi ko po sa kanya. Yun po yung huling-huling araw na yun na lang gusto kong alalahanin. So, nung dumating po yung punto na nawala na nga po siya at 2 araw na po ako nasa amin, hindi ko po siya tinitingnan. Hanggang dumating po sa bahay ang mahal na apo, sa 3 araw po ng pagkamatay niya, at pinuntahan niya po ako doon sa bahay ng kapatid ko dahil nandun lang po ako, wala po akong kinakaharap na tao. Pinupuntahan po ako nung iba-ibang tao at pinapaliwanagan ako, wala pong pumapasok. Ganun po ako naging marupok. At nung kinausap po ako ng mahal na apo, para po akong binuhusan ng tubig na malamig at nagising sa katotohanan na hindi ko hawak ang buhay ng aking ama at hindi ako Diyos para bigyan ko ng takda o kailan ko dapat palayain ang aking ama. Nagising po ako sa mga sinabi po ng mahal na apo at sinabi niya sa akin na wala ka bang pananalig sa Diyos? Hindi mo ba kilala ang Diyos? Doon po sa isip ko na pansamantalang nawala po ako talaga at naging marupok. At sinabi ko nga po, siguro po dahil sa sakit na nararamdaman ko, at hindi pagtanggap sa pagkawala ng aking ama. Sabi ko nga po, kahit uugod-ugod na lang ang aking ama, pagsisilbihan ko pa. Ganun po, kahalaga sa akin ang aking mga magulang. Mas inuuna ko pa po sila kaysa sa sarili kong pamilya. Dahil kapag po nakikita ko silang nakangiti, para po akong tumama ng jackpot. Ganyan po sila kahalaga sa akin. At dumating po sa punto na nawala siya, para po naguho ang mundo ko. Parang for a while, umistap ang buhay ko. At doon na lang po, finix ko ang sarili ko na ayoko pong mag-isip at ayoko magdasal. Di po ba parang napakababaw ng pananalig ko kung gano'n. At isang araw nga po, pinuntahan ako ng mahal na apo. Ikaw ang hinanap ko, sabi niya po. At doon ko po tiningnan yung aking ama na pinaliwanagan po akong mahal na apo. At doon tiningnan ko po ang aking ama na
na napaka-peaceful po ng mukha niya. At saka ko po naramdaman na ibigay ko na siya sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga po, takda na. Pero, sabi nga pong acceptance, napakahirap po pala, no? At first time ko rin po na magse-celebrate ng birthday na hindi ko po siya kasama at hindi ko po alam kung paano ko pa po paliligayahin ang aking ina. Sapagkat alam ko po na ang tanging makakapagpaligaya lang sa aking ina ay ang aking tatang. Dahil sobra po sila magmahalan. At lagi ko pong pinapanalangin at para po sa kaalaman ng lahat, gusto ko pong ipanalangin niyo po yung pamilya namin na bumalik na po kami sa dati sapagkat hindi pa po kami makabalik. Aaminin po namin, hindi pa po normal yung buhay namin sa pang-araw-araw dahil araw-araw pa po namin hinahanap ang presensya ng aking ama. At araw-araw din pong pinupuntahan ng aking ina ang puntod ng aking ama. At tuwing tititigan ko po ang aking ina, lagi ko po sinasambit sa Panginoon. Ituro niyo po sa akin ang tama. Ituro niyo po sa aming mga anak niya ang tamang paraan kung paano pa po namin maibabalik sa dati ang sigla ng aking ina. Sabi ko po nga sa Inda, Inda, punta ka sa Kalaapo, sabi ko dahil makakarinig ka ng mga banal na salitang nanggagaling sa banal na espiritu. Sa pamamagitan ng mahal na apo, mababawasan. Kahit po paano mababawasan ang sakit na nararamdaman niya at ang pagka-miss niya po sa aking ama. At sa tuwing tinitingnan ko po ang aking ina, para po nadudurog ang aking laman. Sapagkat kung kami nga pong anak niya, hindi pa po makamove on eh. Ang ina ko pa po na hindi po talaga sila naghihiwalay at hindi nag-aaway. Ganun po kabait ang aking ama. Hindi nga po marunong magsaing ang aking inda eh hanggang ngayon. Dahil po talagang prinsesa siya sa aking ama. At ganun din po sa aming mga anak niya, na wala pong pinalo ni isa sa amin, sabi nga po nung kuya ko noon. Nagpapasalamat siya. Dahil walang kasimbuting ama. Kung ako po ay magpapalik pa sa uli sa panahon na marire-incarnate ako sa iba, hanapin ko pa rin po ang aking ama. Hindi po kami mayaman, subalit hindi po naging hadlang yung kahirapan namin para magkaroon po kami ng isang masayang pamilya. Kasi napakasimple po ng kaligayahan ng aking pamilya. Ang natutunan ko po kasi sa aking ama, pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng tao at kung paano po makisama sa lahat ng tao dahil sinabi po niya, kapag marunong ka raw po makisama, hindi ka raw po maliligaw. Kaya lagi ko po tinatandaan yan sa aking iba't ibang trabaho na aking pinasukan. Laging bilin po ng aking ama, kapag marunong ka makisama, walang magiging hadlang sa'yo para hindi ka magtagumpay. Sapagkat ang pakikipagkaibigan at pakikipagkapwa-tao ay isang kayamanan na hindi po mananakaw ng kahit na sino. Sa aking kaarawan po, hinihiling ko lang po sa inyo mga kapatid ko, na ipanalangin nyo na lang po kami na unti-unti po kami na makalagpas na po sa masamang bangungot na amin at sa tulong po ng mga dasal nyo at dasal ng aming mga kaibigan. Nais ko pong ipaabot sa inyo na kailangan pa po namin ng dasal ninyo para po kami makabalik na po sa dati, lalo na po magpapasko na po ngayon. Tumatagal po pala mas masakit at mas hinahanap po namin ang presensya ng aking ama. Yun lang po at marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin at dakilain ng Ama sa bahagi ni kapatid sapagkat ang bahagi po niya ay sa bilang katauhan na sino man sa atin ay aabutin kung hindi natin ganapang natatanggap ang biyaya ng Panginoon. Subalit sa bawat isa sa atin, mayroon pong binibigay ang Diyos Ama na may lumbay man, subalit may kagalakan na kung paano nga natin na napapakinggan sa dakong ito na inihahanda tayo ng Diyos sa mga bagay na darating sa ating buhay.
sa mga bagay na unos o mga pagsubok. Yan pong nangyari kala kapatid, isang pagsubok na talagang para sa kanila ay mahirap tanggapin, subalit ang sabi nga ng Panginoon, ang bawat buhay nyo ay pag-aari ko. Amen po ba? Sapagkat yun po ang katotohanan, bata, matanda, may takda ang buhay. Hindi natin nababatid kung kailan at kanino, sapagkat siya lamang ang nakababatid. Kaya po tayo naririto upang humingi tayo ng lakas sa banal na Espiritu na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na ibinubukas ang ating kaisipan, ang ating damdamin na kung paano tumanggap ng mga bagay na darating na uno sa ating buhay. Masasabi ko lang po kapatid na patuloy nating ipanalangin at ganun din sila na patuloy na magtiwala sa Ama sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kalayaan sa bawat isa. Kung papaano ang kaluluwa ni Tatang na nababatid ko sa oras na ito ay nasa Ama, nasa piling ng Ama na talaga pong kung matutunghayan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, malulungkot din po siya, subalit ang kagalakan ng kaluluwa ng ating kapatid na Yumao ay yung makita kayong masasaya, sapagkat yun po ang hinihiling ng bawat isa, yung maging masaya kayo sa kinaroroonan niya sapagkat siya ay nasa piling ng Ama. Buhay po bang Diyos? Ngayon po, tatawagin ko naman po bilang isang magpapagalak at magbibigay sa natin ng awitin ang kapatid nating Caps na si Ipe, kapatid na Ipe Esguera. Magandang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas po. Ito po ang aking babahagi ay isasay ko na lang po sa maiksing awit. Amen po ba? Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sinong magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na at magsisi. Kinakabahan. Ngayon na kapatid, ngayon na kapatid, ang panahon siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Hayo na lumayo at lumakad kapatid. Dulot nito'y may naghihintay sa atin, daang patungo sa karya ng lumikha, upang mabuhay na kasama Niya. Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya
matitiis ng mundo. Sinong magsasabing ikaw ay huli? Kapatid, halika na at magsisi. Kapatid, halika na at magsisi. Maraming po salamat. Salamat po kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa awitin ng kapatid. Isang katotohanan po sa pamamagitan ng awitin, paanyaya po ng Panginoon na halina't magsisi sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapatawaran sa bawat nating nagawang kasalanan dito sa lupa. Kaya purihin at dakilain ng Ama sa iniyalay mong awitin kapatid. Ngayon naman po ang tatawag ko isa pa rin pong kap sa katauhan po ni kapatid na Eli Fernandez ng San Miguel, Bulacan. Kapatid na Eli. May pinuntahan daw po pala si kapatid. Subalit ang pang-apat po si kanina po gustong umawit ni kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagang muli dito sa Banal na Dambana upang mag-aalay po ako ng awit. Una sa Banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, sa inyo mga alagad, mga choir, at sa ating mga tagasunod, mga pasyente, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap! 1, 2, 3! Dami. Salamat po mga Kap. Alam natin nandito kayong lahat. Pasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Ako po ay mag-aalay ng awit sa ating lahat. Sorry po, babasahin ko. Ang awitin ko pong ito ay Ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin at sa iyong lahat. Ikaw ay umasa rin sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan, na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko,
at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal. Ang ligaya ko, sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal. Ang ligaya ko. Salamat po. Ang susunod ko pong awit ay una sa Diyos, pasasalamat sa Diyos at sa inyong lahat, mga kapatid ko. At binabati ko po ang ating mga kapatid na nag-birthday at ang ating mga batang maligayang Pasko sa inyo, mga bata. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo, walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Apo Kunching. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa walang sawang pagkabay mo. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa liwanag. Salamat sa inibig mo kami. Salamat sa mga taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo, walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat po, Tata Magno. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, talagang napakabuti ng Panginoon sapagkat sa kabila ng
Ang iba sa atin may dalang kalungkutan, subalit napakarami pong gustong magbigay ng awitin sa Panginoon, maghandog sa Panginoon. Kaya tinatawagan ko po si kapatid na Lisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat at muli po ako nagbalik sa dambana ni Apo Conching. Ang awitin po ay inaalay ko po para po sa ating Panginoon. At alam ko pong hindi niya po ako pababayaan. Oh Diyos, ikaw ang laging hanap, loob ko'y ikaw ang tanging hangad, nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nangihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galang. Okay, isa pa po. Isang panalangin po para sa darating na Pasko. Okay, gulo na nga ng mundo.